Ayan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat kung anong oras naman may ito mapapanood. So, meron tayong re-react ngayong umaga yung video. Siguro naman napanood nyo na itong video na ito kung saan makikita natin na nag-i-inflict ng karahasan, di umano, yung pulis dito sa babae, no? Na kinakasama niya. Okay, babala itong video na ito ay medyo maselan, no? Kaya yung mga part na nagpapakita ng karahasan ay tinakpan natin, no? Nang sa gayon ay hindi tayo tsugihin ng YouTube, no? So, ayan, play natin. Pinatay mo yung location mo, bakit? Okay, so hindi ko alam kung naririnig niyo yung pinag-uusapan, no? Pero ang sabi dito, parang yung babae, tinatanong, kinokompronta niya yung lalaki kung bakit pinatay yung location, ganyan, no? Pakinggan natin. Nagsisinungaling ka sa akin. Tinatanong ko saan ka pupunta. Ayan, tinatanong siya kung saan siya pumupunta, tapos pakiramdam ng babae, nagsisinungaling yung lalaki. So, panoorin natin. Malakas na kutog ko na nagsisinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo. Nakikita niyo yung babae actually umiiyak. Medyo maliit yung pinapakita ko dito, pero alam ko naman nakita niyo na yung video nito. Umiiyak yung babae, no, pinupunasan niya mata niya. Ano ba gusto mo? Gusto mo ba sa pamilya doon? Gusto mo nga, hindi ka. Ayan, nagtatalo sila. Ay, pagtingin ko naman, mas okay naman buhay ko doon. Ayan, o, nakita nyo. Sinabi mas okay yung buhay, yun, no? Binigyan niya ng pagmamahal yung yung lalaki, no? Okay. Ayun, narinig nyo? Ayan na naman. Tapos nagkagulo na sila. Kawawa yung pusa, no? Hindi niya alam yung nangyayari. So, ayun yung pusa, di ba? Ay, pagtingin ko naman, mas okay naman buhay ko doon. Totoo? Di ba? Yun. Tignan nyo, di ba? Maiinit na yakap ang kanilang pinadama sa isa't isa. Sige. Yan, sa part na yan, bumuelta na yung lalaki, no? So nakita naman natin na yung babae yung unang nanakit, no? Babae yung unang nanakit. So sino yung may kasalanan sa kanila, yung babae ba o yung lalaki, no? Okay, tuloy natin. Ayan, no? Sunod-sunod na yan. Okay. So hindi ko masyadong ayokong masyadong ipakita kasi alam nyo na medyo delikado ito para sa ating YouTube, no? Matetegi yung ating channel. Okay. Ayan, tinakpan ko. No? Ayan, nagkakagulo na. Nagsusumiklab ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Okay. Ayan, sabi ng lalaki, siya daw yung unang nanakit, yung babae. Sinasabi ng lalaki sa babae, ikaw yung unang nanakit, kitang-kita ka sa CCTV. Pero ang tanong dyan, justified ba yung ginawa niya? No, justified ba yung ginawa nung babae, nung lalaki sa babae? Okay, yun yung pag-uusapan natin, no? Okay, pero spoiler alert, I do not agree na justified yung ginawa ng lalaki. Pero bakit? Okay, sige, tuloy natin. May mga nag-argue na ang sabi nila, ito daw ay isang self-defense sa sa part ng lalaki kasi daw sinasampal na siya, 'di ba? Sinasampal na siya. So tingnan natin kung ano ang sinasabi ng self-defense. Ano ba yung batas tungkol diyan sa self-defense na 'yan, no? Okay, so ito ay sa libro ni Reyes, no? Article 11 ng Revised Penal Code, justifying circumstance, no? Okay, para sa mga gustong yung mga diyan, no, mga gusto tong makabisado, madali lang kasing makabisado yung mga relatively madali lang makabisado yung nakakapagpabago sa criminal liability ng tao. It's either justifying yan, exempting, mitigating, o kaya aggravating at alternative, no? Pero
tandaan nyo lang yung jemaa na tinatawag. Yung sa 11, no? Letter J, justifying. Number 12, E, jemaa, di ba? E, exempting. Tapos M, mitigating, 13. Ayun. Anyway, dito tayo mag-focus sa justifying circumstance. Sabi sa Article 11 ng Revised Penal Code, justifying circumstances. The following do not incur criminal liability. Ibig sabihin yan, pag ganito yung circumstance, walang criminal liability. You will not be held liable sa any criminal action against you, no? So, ito yung pinakamahalaga na part diyan, yung Article 11 Section 1. Anyone who acts in defense of his person, ibig sabihin self-defense or rights, provided that the following circumstances occur. Una, may unlawful aggression. Second, reasonable yung necessity para ma-prevent niya yung, ibig sabihin yung pagdedepensa niya, reasonable yung pangangailangan, no? Tapos third, merong lack of sufficient provocation on the part of person defending himself. Ipapaliwanag ko yung isa-isa, wag kayong mag-alala, no? Una, yung unlawful aggression, no? Ang unlawful aggression, ibig sabihin yan, yung pagiging agresibo nung attacker sa'yo ay makatarungan, ay naaayon ba sa batas? So kung merong tao na bigla kang sinampal nang wala namang legal na reason, no? O kaya yung yung pinipilit kang hulihin, no? Kakalad ka rin ka papunta sa van, for example, that is an aggression, unlawful aggression. No? Bakit unlawful? Kasi hindi siya authorized ng batas na gawin 'yun. 'Di ba? So pagka ginawa mo pagka may unlawful aggression, no? Ibig sabihin may papunta sa iyo tapos sinusuntok-suntok ka. That is unlawful aggression. Ibig sabihin yung aggression na ginagawa niya sa iyo ay hindi legal at hindi otorisado. Meron bang otorisadong aggression? Meron bang lawful aggression? Meron. For example, yung pulis na dadakpin yung kriminal, lawful 'yun. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, magkakaroon lang ng self-defense kapag unlawful aggression yung dinidepensahan mo. I mean yung nire-repel mong attack, no. Second, dapat reasonable yung necessity. Ibig sabihin rational yung ginawa mo. For example, pag sinusuntok ka, tinulak mo. So dahil sa pagtulak mo na ganun, na-prevent na yung further attack sa iyo. Okay, reasonable yung yung atake. Okay, paano naman kung sinusugod ka ng stick, for example, no? Papaluin ka ng stick. Tapos ang ginawa mo, pinasabugan mo ng shot. Diba? Ayoko na sabihin kasi medyo yan tungkol sa violence, no? Mo, gumamit ka ng mataas na kalibre ng baril, pinasabog mo ng bazooka, for example. 'Di ba? 'Yun, reasonable ba 'yun? Of course not. Stick lang yung gamit niya eh. Pwede mong ipanghampas din yung yung gamit mong bakal, for example, yung armas mo, 'di ba? So, ang kailangan kasi ang self-defense kasi dinidepensahan mo yung sarili mo. Hindi pagka ikaw na yung nagiging parang aggressor, hindi na pwede. No, tapos yung third, dapat hindi mo pinrovoke. Ibig sabihin hindi mo inasar-asar. Ganyan, hindi mo siya ginalit para atakihin ka niya. Yan yung last part. So paano natin i-apply yan? So una, bibigyan ko kayo ng example, no? Naglalakad ka. May nakita kang lalapit sa iyo. Tapos tinutukan ka ng kutsilyo. So may unlawful aggression ba? Yes. Okay? So dahil tinutukan ka ng kutsilyo kasi hold upin ka, ginawa mo, inaikido mo yung kamay niya, no? Sa aikido na yon, nabali yung buto niya. Ngayon, ang tanong, reasonable ba yung ginawa mo? Yes, reasonable yun. Bakit? Hindi mo naman intention na baliin yung kamay niya. Ang intention mo ay para ma-prevent at saka ma-repel yung atake sa'yo. Matapos yung unlawful aggression sa'yo. Third, pinrovoke mo ba siya? Pinrovoke mo ba nung ginawa niya sa'yo yun? Of course not, hindi mo pinrovoke, naglalakad ka lang eh.
So yun, pagka ganun yung circumstance, masasabi natin na complete yung self-defense. Di ba? Kompleto yung self-defense. Pag ikinasuhan ka niya ng physical injury, pwede mo tong i-argue at patunayan. Remember, no, kailangan mong patunayan yan na nangyari yan. Di ba? So ngayon, applying this dun sa may babae, no? May unlawful aggression ba yung babae towards dun sa lalaki? Yes, meron. Merong unlawful aggression. Bakit? Sinampal siya. 'Di ba? So, yung pagsasampal na yon ay hindi yon authorized ng batas, no? May provocation ba siya na ginawa? Okay, pwede nating i-argue na hindi, well, kasi ayon sa video, nagre-react lang tayo ayon sa video, hindi tayo nagre-react sa kung ano yung meron sila. Kung ayon sa video, tinatanong siya, ine-interrogate siya kung nasan siya napunta. Tapos hindi lang niya nagustuhan yung sagot, nagkaroon na ng sampalan. Walang sufficient provocation doon. So, pwede niya tong i-argue. Dito tayo sa number 2, reasonable ba yung ginawa niya para ma-prevent yung attack? Dito na nagkakatalo. I don't think reasonable. Bakit? Kasi nung sinampal siya ng babae at sinampal niya rin, tapos meron na siyang pagkakataon nun na umalis doon sa kwarto. Naparating niya na hindi siya magpapaapi doon sa babae. Naparating niya na yung gusto niya, nakaganti na siya. 'Di ba? May pagkakataon na siyang umalis doon sa circumstance na yung babae ay nananakit sa kanya. Hindi niya ginawa. In fact, pinagsasampal niya yung babae. Pinagsusuntok niya pa rin yung babae, 'di ba? Hanggang sa umabot na tinamaan pa niya ng right hook, ng liver shot yung babae. Yung liver shot na yun, nakaka-knockout yun, no? Kaya mas masakit yung left hook sa katawan kaysa yung right hook sa katawan dahil yung liver mo nasa right side ng katawan mo. 'Di ba? So, ayun po, no? Reasonable ba? I don't think so. Yung sinampal niya ng isang beses para matigil yung atake sa kanya, pwede na yun. Meron na siyang pagkakataon nun na umalis, pero hindi niya ginawa. In fact, ang ginawa niya, inatake niya pa rin yung babae. 'Di ba? Okay, so magbibigay pa ako ng example, no, para maintindihan nyo. Para maintindihan nyo kung bakit hindi pwedeng mag-apply yung self-defense sa kanya. Kasi may nag-argue na self-defense daw yun dahil yung babae naman daw yung nauna. No, hindi po yan tungkol sa kung sino yung nauna at sino yung nahuli na umatake. No, okay? So, may unlawful aggression yung babae, yes. Nag-provoke ba yung lalaki na saktan siya? Kulang yung provocation. Merong provocation pero kulang, no? Hindi lang niya nagustuhan ng babae yung sagot niya. So kaya siya sinampal, no? So pero ito yung dito, reasonable ba yung necessity para gawin yung no, I don't think so. Bakit? Nung sinampal niya yung babae, sinampal niya yung babae, nung gumanti siya, tumigil na yung babae noon, wala nang unlawful aggression Wala na yung unlawful aggression. Tumigil, meron na siyang pagkakataon noon na umalis doon sa circumstance na sinasaktan siya. No, kaya no, hindi po mag-a-apply yung self-defense diyan. Anong mangyayari ngayon? Anong mangyayari? Yes, sadly, no, naniniwala ako na may kasalanan yung babae dito. Pero kasi, well, ang gusto kasi ng batas itong batas na ito ay hango ito sa Roman law. Lahat ng batas sa mundo ay hango sa Roman law about this, no? Dito sa justifying circumstance ay bata yan sa Roman law, no? Okay, ngayon anong mangyayari? Ito yung sad part. Pwedeng mabaligtad yung lalaki diyan, no? Pwedeng siya na yung makasuhan diyan ngayon ng 9262, no, o yung VAUSI. Okay? So, VAUSI, nag-a-apply ang VAUSI kapag meron kang relasyon doon sa lalaki. No? Relasyon sa lalaki at yung lalaki ay nagko-commit ng PEPE abuse, no? Ano yung PEPE abuse? P, physical abuse. E, economic abuse.
Yung isa pang P, psychological abuse or emotional abuse. So, PEPE abuse. So, yun po, no. Pero next time na natin yan pag-usapan. Ulitin ko, may kasalanan ba yung babae? Yes, meron. May kasalanan ba yung lalaki? Yes, meron din, no? Kasi hindi niya kasi tinigil yung pag-atake doon sa babae. So, anong ano natin diyan? Komento natin diyan. Siyempre, pag nasa relasyon kayo, violence is not the answer. In fact, kahit sa pang-araw-araw na relasyon sa sa mga kapwa-tao, no, violence is not the answer. Nag-a-apply lang ang nagiging lang yung violence, nagiging applicable lang yung violence, no? Kapag wala ka ng ibang resort at kapag talagang ikaw ay mapapahamak, 'di ba? Kung kailangan mong protektahan ng iyong life, property at limb, yun, go for it. Pero hanggat maaari na hindi mo kailangang mag-resort sa violence, huwag kang magre-resort sa violence kasi talagang ayaw man natin o hindi, no, specific ang batas tungkol dyan para justify ka. Meron pa namang ibang pwede kang makaalis pa rin sa criminal liability, no. No, pwede pa rin ma-exempt yan, no, yung mag-plead to insanity ka, for example, no. Pero next time na natin talakayin. Press 1 kung gusto niyo talakayin natin yan in the future. Anyway, ano pang masasabi natin dyan? Yung katulad ng lalaki. Sinabi niya doon sa babae na mas masaya daw siya doon sa pamilya na pinuntahan niya kung saan man yun. Yun naman na pala yung nararamdaman niya. Eh, sana nakipaghiwalay na lang sila. Siyempre masakit yun sa una. Pero hindi hahantong na masisibak ka sa pagkapulis mo, 'di ba? For example. Mas sa umpisa lang yan, sabihin natin 4 na buwan kayong hindi okay sa isa't isa, yung talagang nag-aano kayo, nagbabangayan kayo, ganyan, magkaaway kayo, 'di ba? Eventually huhupa 'yun eh. Pero pagka ikaw, for example, nakulong o kaya natanggal ka sa serbisyo, hindi mas matagal na sakit ng ulo 'yan, 'di ba? So, yan lamang po, no. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.